sila ng alas 4 doon. Tapos, di ba? Tapos sumisikat ang araw doon ng pagka-winter, mga alas 9 na. Pero, naniniwala sila dahil sa teknolohiya na inimbento na kung saan hindi naman yung liwanag ng araw kung hindi yung tinatawag nilang ultraviolet rays ang importante. Kasi kahit naman kahit naman merong may ulap, meron pa ring ultraviolet rays yun ang nagki-create, yun ang gumagawa ng kuryente. Yun ang kaya yun ang teknolohiya na hindi malaot matagal. Yung panahon natin dito, tropical country tayo, so mainit yung ating araw. All year round. Pwede nating magamit, mapakinabangan yung yun nga, init ng araw. Yun nga yung sinasabi Nasa nila. equator kasi tayo. Nasa equator tayo Yun nga yung sinasabi nila. Mahal kayo, wag na lang muna. Hintayin na lang muna natin na magmura ang solar. Sabi natin, kung hindi mo ngayon gagawin ng solar, ano nga asahan mo? Diesel. Ano nga asahan mo? Halimbawa, sabi mo nga sa Sorsogon, ano nga asahan mo? Yung power barge. Yung power barge, diesel nga yun So, lagi na lang tayong mag-aangkat ng diesel. Hindi na tayo magpapanimula ng ating kapalit sa diesel. Kailangan natin palitan na kahit unti-unti, 'di ba? Investment nga para bang tuition fee, Kuya Hernan. Na tuition ka. Tapos pagdating ng college, magtrabaho ka na, di ba? Parang ganun yung investment investment, yun ang Okay, nabanggit mo yung mga sources natin, yung windmill sa Ilocos Norte, yung low tide and high tide, ocean, pwede rin daw yan, di ba? Experimental pa lang siya ngayon Experimental pa lang. Sa bansa natin. Okay, bukod dun sa kuryente na ginagamit po natin sa mga bahay-bahay, sa mga establishment, pwede rin ba yung solar? O kung meron na yata sumubok sa sasakyan? Oo, pwede na yan. Yung mga solar car na sinasabi natin. Pero isang magandang example, nakikita niyo yung mga electric car na nasa Makati, nasa Mandaluyong. Pwede yan, yung electricity, instead na kunin mo yan sa normal na sasaksak mo sa saksakan, pwede kang gumamit ng solar parang charger. Parang battery charger. Kung saan may isang set ng solar power system, tapos nagge-generate yan ng electricity, tinatago niya ng electricity, dun mo isasaksak yung mga solar jeepney na meron tayo ngayon. Okay. Archipelagic country tayo. 7,100 islands. So, hindi lahat po ng mga isla ay nalilinyahan ng kuryente. So ang pwede nating ilagay diyan habang wala yung pinaka-linya ng kuryente, transmission lines, solar system, solar energy ilang mga isla na ang nalagyan po ninyo kung una na hikayat po ninyo na maglagay ng ganitong solar energy? Okay. Una-una, Fernando, nabanggit ko kanina yung Sipalco na 1 megawatt. Malaking power plant yan sa CDO. Simula 2004, yung kumpanya namin, nag-i-install kami ng mga stand-alone solar home system sa buong Pilipinas talaga. Mula Kalinga hanggang Tawi-Tawi, hanggang sa Visayas, sa mga maliliit na islands ng Quezon at Polillo, sa Palawan. At nakita ko talaga, for my own, talaga nakita ko pagpunta ko doon, nakita ko yung kaibahan at yung naitutulong ng solar sa mga tao, mga kababayan natin. Makikita mo kung ang kinikita nila una ay 100 pesos per day, dumodoble talaga yun ng 200 pesos per day. Kung dati, by 6 p.m., tulog na sila, close na. Kasi wala nang ilaw, Maliit lang na, tawag nilang kinky. O kaya, gasera na makeshift lang, mga botelya, tapos lalagyan nila yun ng kerosene. Sa gabi, tulog na yan. Gigising na lang yan ng 6 o'clock pag may araw ulit. Pero kapag meron na silang standalone solar home systems, sa gabi, nakakagawa pa sila ng ibang livelihood, activities connected to livelihood. Halimbawa, kung sila ay mangingisda, sa gabi ay pwede silang magtahi ng lambat na pwede nilang gamitin sa umaga. O kaya pwede silang mag-weave ng mat na pwede nilang ibenta rin sa umaga. So, ang laki talaga ng tulong ng solar sa ngayon sa atin.
May mga sumubok na po ba, like for example, mga factories na naglalagay na rin ng mga solar panels? May lumapit na po ba sa inyo na, let's say, gagawa sila ng factory, gusto nila majority ng electricity ay dun kunin sa solar? Meron na po ba lumapit? Saan kaya nila nilagay? O location? May strategic location po ba kayong sinasuggest na maganda mag-put up ng factory at solar panels ang ilagay dahil mas malakas dito yung kuryente o ganun ba? May lumalapit po sa inyo? Magandang tanong yan, Hana, kasi maraming certification ngayon sa mga malalaking kumpanya, mga companies, they want to be green. Isa yan sa mga goals nila. So, madami lumalapit, iba-iba rin yung mga solusyon na nabibigay namin. May ibang mga planta hindi feasible maglagay ng solar. Depende sa budget at depende kung anong klaseng planta. Kung let's say, nagpo-produce sila ng biogas, let's say, sa halimbawa, mga nabubulok na cheese o kaya mga sugar, or basura. So, yun ang iaano namin. So, mas maganda gumawa ka na lang ng biogas na solusyon dyan sa enerhiya mo. Pero yung ibang mga planta, ang ginagawa nila, lalagay silang perimeter lights na solar. Kasi madali yun stand-alone. And hindi mo kailangan talaga ng malaking espasyo para maglagay ng solar panels. Pwedeng bawat street light, merong panel sa taas. So, maraming aplikasyon, madaming applications ang solar energy. Siguro yung isang natanong nyo, no? Meron bang pabrika? Diyan sa Batangas, yung bubong ng pagawaan ng solar cells na ginagamit ng SunPower. Ang bubong nun ay meron ng 180 kilowatt na solar panel sa bubong nila. 180 kilowatt yon dahil yun lang yung bubong ng administration building. Pero meron pang 3 gusali na merong bubong na pwede pa nilang lagyan. Kaya nga importante na aprubahan na ng ating mga regulators yung feed-in tariff. Kasi itong mga pagawaang ito maiingganyo na maglagay at gamitin yung kanilang bubong na lagyan ng mga solar panels. Medyo malaki-laki ang kanilang gagastusin, pero sa di malaot matagal, mababawi nila yon. Kaya, at pag nakita ng mga ibang kapitbahay nila, napagawaan din, no? Nagagawa nila yon, magagayahan na yon. Hindi ba tayo, pero lahat tayo, pandesal mentality. Yung kapitbahay ko, ganyan ang ginagawa, ako din, gagayahin ko. Pero kailangan may mauna eh. Kaya yung mga malalakasan loob na mauunang yon, kailangan naman gantimpalaan ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng insentibo na magtayo ng solar. At hindi naman sinasabi nating napakalaki dapat ang bigay na target na 1,000 megawatt. Hindi naman ganun eh. Ang sinasabi lang natin, sana kahit naman lang yung 100, ipinapasa na. Binawasan pa eh. Ginawa pang 50 dahil mahal daw. Nakakahiya na tayo, Fernan, kasi ang Thailand 3,000 megawatt. Tayo wala pang 10% noon. Nauna tayong magtayo. 3,000 megawatt. Ang Malaysia na may sariling gasolina, alam natin kung ba meron sariling gasolina, 105, mas mataas pa rin sa atin. Ang China na marami na silang kuryente, 1,000 megawatt. So bakit naman tayo nangungulelat? 50, di parang tayo nauna, tas ngayon huli na naman tayo. Bakit ganoon? Nakakalungkot ba na hindi naman tayo humingi ng 1,000 megawatt? Ano ba na? 100. Siguro dapat yung kalampagin natin yung gobyerno, yung tulong-tulong, yung mga NGO, mga environmentalist group, talagang manawagan na pag-ibayuhin yung paggamit ng renewable energy katulad po ng solar. Isa rin to sa pwedeng panghikayat doon sa mga investor kasi isa sa mga dahilan daw kung bakit nadi-discourage yung mga investor, napakamalang kuryente sa Pilipinas. Pero kung meron silang sources ng kuryente mula sa Napocor o mula sa Meralco, at meron silang solar pa, so parte na rin ng kanilang investment. Sabi mo nga, sa umpisa talagang mamumuhunan ka, pero pag nasulit na yung puhunan mo, libre na yung kuryente. So, ibig sabihin, magiging part na rin ng kanilang profit yun kapag nakakatipid sila ng kuryente.
Totoo yun eh. Kasi di ba ang karamihan ng pagawaan natin bukas mula alas 9 hanggang alas 4. Yun ang ano nila, yun ang peak nila eh. Nagsisipasukan yung mga manggagawa natin yan. Magmumula ng alas 7, mag-uuwian ng alas 6. Eh mula alas 9 hanggang alas 4, kasikatan ng araw. Doon magpuproduce ngayon ng kuryente at maiibsan yung ibang pangangailangan nila na kinukuha nila sa Meralco. So makakabawas ito sa gastusin ng kanilang operasyon. So kailangan tignan natin sa isang mas malaking perspektiba para talagang maisaloobin natin. Ang sabi mo nga, Fernan, ano kailangan? Buong-buo yung loob mo na huwag na tayong magdagdag pa sa climate change. Tumulong na tayo ngayon kahit na pakonti-konti. Kasi wala namang border ang ang pollution eh. Hindi namimili ng lugar yan. Hindi namimili ng lugar eh. Nung pumutok nga ang bulkan dito ng Pinatubo, umabot hanggang di ba? Sa wala eh. Ganun talaga ang kalikasan eh. Okay, yung mga nagde-develop na mga subdivision, wala ba kayong mga kinakausap ng mga developer na imbis na umasa lang kayo dun sa kuryente mula sa Napocor o mula sa Meralco, maglagay rin kayo ng solar energy para at least merong ibang sources o kabawasan yung mga source of energy. Mga tenant, yung mga homeowners. Marami ng ganyan, hindi lang mga homeowners, pero yung mga establishmento